Okay, so this is lesson 9 ng ating basic math na crash course. Back to basic na refresher. And topic is ratio, proportion, and word problems. So, for this topic, I think sobrang dali lang nitong topic na to. But yan, refresher lang din and meron tayo mga ilang sample problems na nasasagutan. Ang concept ng ratio and proportion is pretty much like fraction lang din, na para kayong naka-lowest term lang din, di ba? So, sa topic ng fraction, nag-discuss na tayo ng paano naglo-lowest term, paano ginagawang similar fraction, di ba? Parang ganong concept lang din halos ito. Okay? So, ayan, diretso na kagad tayo sa example. By the way, kapag, alimbawa, merong ganyang ratio na 2:5, kapag kumbaga translate mo siya into fraction, para lang din yung 2 out of 5. Okay? So, ibig sabihin, kung 2 out of 5 yan, or 2 over 5, equals, katumbas lang din yan ng, nakalagay dito, blank is to 10. So, parang blank sa taas, unknown sa taas, over 10. Okay? So, kapag ganyan, ang very easy way to answer it is, isipin mo lang anong ginawa ko sa 5 para maging 10. Diba para kang nag-times 2 lang. O di kung ano yung ginawa mo sa baba, ganun din gawin mo sa taas. So, 2 times 2, the answer is 4. Ayun. Diba? And kung mapapansin nyo, ang 4/10, kapag nilowest term mo yan, 2 over 5 lang din yan, diba? Ganun lang kasimple. And then letter B is 8 over question blank equals 32 over 80. Diba? So, anong ginawa mo sa 8 para maging 32? Parang pwede mo siyang i-times 4, di ba? So, dapat yung something dito, kapag tinimes ko ng 4, magiging 80. Pero para masolve lang pabaliktad, backsolve ka lang, 80 divided by 4, that's 20. Okay? Ganun lang kasimple. The next, letter C. Diba? Sabi sa inyo, very easy lang itong topic na to. 1:3 equals blank is to 6, tapos equals blank is to 15. Ayan. Kumbaga may dalawa pang pinapahanap. So, yung 3 naging 6. Anong ginawa doon? Times 2 lang yun, di ba? So, yung sa taas, ito times 2 ko lang din. So, meron akong 2 dyan. So, 2 is to 6. Okay? Ngayon, ito kaya, paano naman natin sasagutan to? So, para siyang 2/6 equals question over 15. Pero, tatandaan nyo na nanggaling yan sa 1/3. Okay? So, itong i-compare ko. Yung 3 naging 15, anong ginawa mo doon? Times 5 mo lang yan. Tama? So, yung taas, ita-times 5 ko lang din. So, the answer is 1 times 5. The answer is 5. Okay? So, yan. Ganun lang kasimple. Para ka lang ding naglalaro ng fractions talaga. Okay? So, letter D, 33 over x is equal to 11 over 16. So, ganun lang din. 11, tingnan nyo to. Ito namang 33, naging 11. So, anong nangyari doon? Nag-divide ng 3. So, para lang mas madali intindihan, ang gawin nyo na lang, tignan nyo siya ng pabaliktad. Yung 11 naging 33, ibig sabihin times 3 ko lang yun. So, yung 16, ang gagawin ko dyan, ito times 3 ko din, which is 48. Okay? So, x equals 48. Next, 40 over 25 is equal to y over 20. Okay? Ano naman pwedeng gawin natin dito? Kapag ganyan naman, hindi sakto, di ba? Parang y over 20. Yung 20 times something, paano siya naging 25, di ba? Parang hindi nyo siya kagad maiisip. So, pwede nyo lang gawin kapag ganyan is, another way to na pwede nyo gawin is, i-times nyo to. Okay? So, 20 times 40 is 800, and then, i-divide nyo naman dito para makuha nyo to. Okay? So, what is 800 over 25? Magsasolve pa tayo. 800 divided by 25 is, ilan yan? 2, 3. Tama ba? 25 times 3 is 65. Okay? So, 5, 1. And then 150 divided by 25 is
6, tama? 6 times 5, 30, 150. Okay. So, the answer is 36. Okay? So, ganun lang. Actually, mag-a-apply din yan sa lahat. Yung cross-multiply mo, tapos i-divide mo lang. Mahanap mo na yung missing part. Okay? So, very simple. And then, siguro, ang isang key takeaway na gusto ko lang din ma-absorb nyo pagdating sa ratio. Pag nagre-ratio tayo, you always make sure that it's the same units. Okay? Pagdating sa mga may concept na ng units of measurement. So, sabi dito, expresses ratio 1 hour is to 300 seconds. O, kaya lang, hindi natin siya basta-basta pwedeng i-simplify na ganyan na. Kasi, hour to, and then this is seconds. So, kailangan natin siyang i-translate. Dapat pareho sila ng, kumbaga, unit of measurement. So, ang 1 hour, ang gawin na lang, either, ang gawin natin, yung 1 hour is to, yung 300 seconds, i-convert natin to hours. Okay? Sa isang oras ba, sa isang oras, meron tayong 60 minutes, tama? And then, sa isang minuto, meron tayong 60 seconds. Okay? So, ibig sabihin, sa isang oras, ilang seconds meron? 60 times 60, di ba? So, 3,600 seconds. Okay. Gawin na lang natin seconds pareho. So, 300 seconds to. Ito, magiging 300 seconds din. Okay? So, ang kukuhanin na nating ratio is yung 3,600 is to 300. Okay? And again, parang fraction nga lang din yan. So, pwede kong i-lowest term ito. So, dalawang 0, cancel. And then, 36 divided by 3 is 12. Since whole number na lang yan, ibig sabihin yan, 12 over 1. Okay? So, the answer is 12 is to 1. Okay? Yan na yung sagot. Next. Ang next natin is yung practice na. This is for you to answer. So, pwedeng i-pause yung video and then sagutan ninyo. Okay? So, pause nyo na and then lalagyan natin yung tamang sagot. Okay. So, ito na yung sagot natin. 4, 20, 2, 5, and then 4, 40, and 10. And then for the express ratio, 3 months to 2 years. Again, dapat same unit. Yung 3 months is to, yung years, i-convert na lang natin to months. Sa 2 taon, ilang months meron? 24. So, magkakaroon ka ng 3 is to 24. And then yung 3 is to 24 ay katumbas lang ng fraction na 3 over 24. Na kapag ni-lowest term natin, anong lowest term yan? 1 over 8. Okay, balikan ng fractions. But hopefully, by this time, gamay na gamay nyo na yan. So, ang 1 over 8 na fraction, ibalik lang natin to ratio form. That's 1 is to 8. Okay? So, now, punta tayo dito sa problem. Sample problem. So, madali na lang din to. Okay. Sagutan natin yung letter A. 2 numbers are in the ratio of 7 and 9. If the sum of the numbers is 112, what is the larger number? Usually, ang ginagawa ko lang dyan is gagawa ako ng parang column ba na ito yung pang ratio. Okay? Wait. Yan. So, parang gagawa ko ng column na ito yung ratio and then ito yung actual para madali ko siyang maintindihan. So, yung sa ratio, 7 is to 9. Okay? Tapos, the sum of the numbers is 112. So, meron ka dapat ditong sum na 112. Okay? Dun sa ratio, alam mo na ang sum nito, 16, di ba? Yung 16, naging 112. So, ano yung ginawa mo sa 16 para maging 112? So, ang 112 divided by 16, ano yan? Yan ay 7. So, ibig sabihin yung 16, i-times ko ng 7, 112. Okay? So, ngayon, ito-times ko lang din ito ng 7. 7 times 7 is 49. 9 times 7 is 63. So, tama ba? 49 plus 63 is 112. Okay? And then, ang tinatanong, what is the larger number? So, the final answer is 63. Okay? Ganun lang kasimple. Next, the height of the tower, burin ko na yung dito. The height of a tower on a scale drawing is 14 cm. If the scale is 2 cm is to 15 meters, what is the actual height of the tower?
Okay, so ang gagawin nyo lang dito, itong 14 cm daw, ito yung pinaka-height. Okay? So ngayon, itong 14 cm na to, ita-translate lang natin sa actual height. Ang sinasabi, ang scale mo daw is kada 2 cm, katumbas daw yun ng 15 meters. Okay? So, ngayon, ang gagawin mo lang dyan is merong concept ng dimensional analysis. Itong, di ba cm tong unit dito? Dapat cm din yung nandito. Tapos yung nasa taas, yung gusto nating maging unit. Okay? Again, baka magtaka kayo, Sir, kailan pa naging 2 cm ay katumbas ng 15 meters? Ito ay sample problem lang and kumbaga drawn, merong scale. Di ba? Kapag gumagawa ka halimbawa ng plano ng isang bahay, hindi mo naman malalagay dun yung, let's say, actual na 1 metro. So, meron kang scale na ginagamit. Okay? So, ngayon, ang sabi sa, kumbaga ito yung tinatawag na conversion factor. So, ang scale is 2 cm. Sa kada 2 cm, meron kang 15 meters. Okay? Sa 14 cm, ilan bang 2 cm meron? Di ba 7? Ito yun, 14 divided by 2, 7. So, yung 7 na yun, ita-times ko lang sa 15. So, 7 times 15 is 105. Okay? So, in total, you have 105 meters. Okay? That's the actual height. Alright? And then, letter C. A chocolate cookie recipe calls for 2 cups of flour. 2 cups daw ng flour ay makakagawa ng 18 servings. Okay? You want to make enough to serve 45 cookies. Ang gusto mo, 45 cookies. Okay? How many cups of flour do you need? Diba? So, anong gagawin nyo dyan? Ang 2 cups, makakagawa ng 18. Okay, so, yung 2, naging 18, ano lang ginawa doon? Nag-times 9 lang, di ba? Parang times 9 lang siya. So, anong gagawin ko? Yung nawawala ditong cups of flour, para magkaroon ako ng 45 cookies. So, something, ita-times ko lang din dapat sa 9, magiging 45. Okay, so, i-back solve natin, 45 divided by 9, the answer is 5. So, kailangan ko ng 5 cups of flour para magkaroon ako ng 45 na cookies. Okay? So, very straightforward yung mga problems pagdating dito sa ratio and the proportion. Okay? So, etong practice na part, hindi ko ibibigay ang sagot, pero i-practice nyo siya, and then you can put your answers in the comment section. And then, tignan natin. Pwede kayo mag-compare notes. And by the way, itong letter C, hango, hawig ito sa isa sa mga problems na lumabas sa UPCAT noong 2024. Okay? Ayan. Actually, may video ko na ginawa nito sa TikTok account natin. Okay? So, that concludes lesson 9. I'll see you in the next lesson.